Ito mga tol, tuloy ang kaso sa isang maangas na motovlogger. Walang iba kundi si Princess Yana. Ayon kanina sa balita, hindi raw tinanggap ni Sir Jimmy. Hindi niya tinanggap ang paghingi ng paumanhin nitong motovlogger na nagpapakita ng kaseksihan habang nagmomotor. Nagpapakita siya ng tangkoy. Siyempre yung manonood, gustong gusto yon. Nakikita ang tangkoy. Isa sa mga dahilan ni Sir Jimmy kung bakit ituloy niya ang kaso, dahil hindi raw sincere ang paghingi ni Yana ng paumanhin, ng patawad. Kasi kanina sa report, hindi dumating itong motovlogger para sana personal na maghingi ng sorry. Ang pinadala ng motovlogger, yung abogado niya at yung sulat na humingi siya ng tawad. Ang nakakatawa dito, yung abogado binasa yung sulat sa harapan ni Sir Jimmy. So hindi tinanggap ni Sir Jimmy yon kasi kaplastikan yun eh. Hindi raw sincere yung ganong paghingi ng tawad. Maganda raw kung pumunta doon mismo yung motovlogger. Pero syempre mataas ang pride ng motovlogger. Ayaw niyang humarap. Abogado ko na lang. Sabi nga niya sa isang comment section mga tol, afford daw niya ang kaso kahit ilang kaso pa yan. Kaya niyang magbayad ng abogado, yung mga gastusin sa pagsagot sa kaso, kaya daw niya. Ang tanong, kakayanin daw ba ni Sir Jimmy ang magkaso, yung gagastusin? Kaya minaliit ni Yana itong si Sir Jimmy. Minaliit niya kasi siya daw kaya yung mga kaso-kaso. Ang tanong, kakayanin daw ba ni Sir Jimmy? Hindi alam ni Yana na mayaman din pala itong si Sir Jimmy. May kaya din itong si Sir Jimmy mga tol. Hindi kasi basehan ang sasakyan kung ano ang katayuan mo sa buhay. Kasi minaliit ni Yana yung pick-up na dala ni Sir Jimmy, yung Navara Nissan. So akala niya yung mga middle class lang, hulugan, ganun ang pagkakalam siguro ni Yana, kaya minaliit niya. Pero nagkakamali siya. Kasi ayon sa balita, panghakot lang daw ng graba yung pickup, pambira oh. So, nagkamali ng binangga si Yana dito. Kaya tuloy pa rin daw ni Sir Jimmy ang kanyang pagkaso kay Yana. Kailangan daw mapanagot kasi daw pinakita yung muka, napahiya yung pamilya. So, malaking kaso ito mga tol. Kasi yung pag-upload ng vlogger, nakita lahat ng muka, hindi blurred. No? Buti pa yung mga Japanese, nagbe-blurred. Itong si Yana, hindi nag-blurred. Pinakita yung plate number, tapos negatibo pa yung post niya, no? Tapos pinagsalitaan pa ng hindi maganda, damas. Pinagsalitaan pa niya ng gano'n yung driver. Tapos sinabi pa, sasapakin natin. So talagang napahiya doon si Sir Jimmy. Kaya itong si Yana, tuloy pa rin ang kanyang kaso. Yung kinita niya sa video, pwede na yung gastusin para sa kanyang abogado. Kung mabigat pa yung kaso sa kanya, baka ang kakaantungan nito, revoke license. Mabigat yun. Habang buhay na hindi ka na makapag-drive, revoke na eh. Siyempre, pag wala kang lisensya, hindi ka na makapag-motor, hindi ka na motovlogger. Pakita na lang ng tangkoy. Ganun na lang. So, babala ito sa mga nagmumotor, no? Hindi nyo mata-matain ang nakikita nyo sa kalsada. Huwag kayong magbase kung anong sasakyan ng tao sa katayon nila sa buhay. Kasi hindi nyo alam yung mga yan. Hindi nyo kilala yung mga nakakasabay nyo sa kalsada. Kaya huwag kayong maangas.